Praise God. Napakabuti ng Panginoon sapagkat muli tayong itinipon niya na isa lang ang layunin. Ano po? Napurihin at magpasalamat, dakilain ang kanyang pangalan. Sapagkat sa nagdaang isang linggo, hindi pwede po na hindi naging mabuti sa atin ang Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, naging mabuti ba ang Panginoon last week sa'yo? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Sapagkat ang kabutihan na yan hindi nagbabago. Na kahit tayo hindi naging mabuti, kahit tayo ay hindi sumusunod sa Panginoon, still remain, God is good. Amen? Mananatiling mabuti ang Panginoon. Kaya po sa ating pagpapatuloy po ng ating series, title na Ang Pag-ibig o Love, The Love, ang ating pong verse ay makikita sa unang Juan 4:10. Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugong kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Tunay na ang pag-ibig ng Diyos ay mabuti. Sapagkat sa mismo untik ng initiative na ibigay ito para sa amin, sa ating lahat, upang lalo natin maranasan na ang pag-ibig na ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya napakaganda ng pag-ibig. Kaya yung first message natin about February, noong unang week na February, ang pag-ibig ay galing sa Diyos. Ito po hindi nakikita sa sanlibutan o dyan sa sinabi ng kaibigan mo sa social media, kundi sa pamamagitan po ng katotohanan at sa imahe po ng ating Panginoon Kristo. At ang ating second message is about kung mahirap magmahal ng isang tao, mahalin natin siya katulad ng ating Panginoon. Kasi yung pagmamahal ng Panginoon ay pinili niyang mahalin tayo. In spite of everything, sabi nga niya, pinili ko kayo upang mahalin. Sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang anak na si Kristo, hindi nagdalawang isip ang ating Diyos Ama, o teka muna, hindi ko pwede ibigay ito, hindi ko naman karapat dapat eh. Hindi ganon, kundi mas pinili niya ito ibigay sa atin upang magganon din sa ating pagmamahal sa kapwa, mahalin mo siya nang walang pasubali. Kahit mahirap mahalin niya, pipiliin mo pa rin mahalin siya. At sa pamamagitan ng point number 2 na sinabi sa ating ng ating mensahe last week, siya sa atin ng ating mismo ang ating sarili. Baka tayo mismo ay mahirap mahalin. Kaya tayo mahirap mahalin ng iba, even us, ay mahirap mahalin. Kaya nga sinabi nga, tignan mo yung malaking troso sa iyong mata kaysa tignan mo yung maliit na nakapupuwing sa iba. Kasi bakit? Madalas nakikita natin yung ibang tao, nagre-reklamo tayo, mahirap mahalin sila, pero even us, hindi natin nakita yung pagkukulang na yon, na mahirap din tayong mahalin. Kaya napakabuti ng Panginoon sapagkat ibinibigay niya yung salita niya, hindi para tayo ay kutsain, para i-condemn, kundi binibigay niya yung mga salita niya paano magmahal, kasi para nais ng Diyos na maging vessel tayo o daanan ng kanyang pagmamahal. Hindi yung pagmamahal mo. Kaya madalas nakikita sa atin yung pagmamahal ng ating Panginoon eh. Kaya minsan ang mga born again, mga parang may sayad dyan eh. Kaaway mamahalin. Kasi nga doon natin na ipapakita na ang pag-ibig natin ginagamit sa iba ay galing sa Diyos, hindi sa atin. Meron nga pa akong minento nung isang linggo. Sabi ko, parang yung maipakita sa inyong anak, yung pag-ibig, huwag niyong gamitin yung pag-ibig niyo. Hindi yung pag-ibig na galing sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, bagong utos ang sinasabi ko sa inyo, magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko. Ang gagamitin po natin bilang mga Kristiyano, pagmamahal na ng Diyos, hindi sa iyo. Kasi nga yung pagmamahal na gagamitin mo, may limitasyon eh. Di po ba? Madalas mga nanay, pag sinabi sa anak, naku, isang pagkakamali, bibinggo ka na. Di po ba ganyan? May limitasyon kasi. Ang pag-ibig ng Diyos, wala. Tayo nga po dito, hindi tayo perfecto, lagi nagkakamali. Pero sinabi ba ng Diyos na hindi kita patatawarin? Hindi kita mamahalin? Patuloy pa rin po. Bakit? Kasi nga, pinili niya na mahalin tayo in spite of everything. Kaya po, dan po natin makikita na ang pag-ibig po ay kailangan mates. Kung tunay ba ito? Alam niyo po, sino po yung nakabili ng pabango dito? Nakabili ng pabango. Di ba? Minsan, yung first time kong bumili ng pabango, ayaw ipates. Di po ba? Ay, bawal pong ites yan. Sabi ko, paano kung mabango kung gusto ko to? Yun ang pagkakamali ng maraming mga cologne store o perfume store. Kaya ang nangyari po, nagkakaroon na ng testing, di po ba? Yung maliliit. O, test nyo yan.
Kasi nga, mas naano natin ang isang bagay na gusto mo o totoo yung pabangong inaamoy mo kung talagang gusto mo o totoo kapag tinetes mo. Di po ba? Kaya mahalaga po na ganun din ang pag-ibig. Sad to say po, sa pag-aaral po ngayon, may napanood po ako lately lang, lalo po sa mga Pilipino, 10 out of 4 sa mga nag-cheat, 4 na tao lang ang pinapatawad nila. May second chances. Pero yung 6, wala. Parang wala, ayaw nilang patawarin na. Kasi nag-cheat daw sa kanila. Yung 4 lang sa 10 ang nagpatawad o nagbigay ng second chance. Kaya makikita po natin na mahalaga na natetest ang pag-ibig, lalong-lalo na po sa ganyan. Hindi po may iwasan, lalo sa magkapareha. Meron pong mga pagkakamali, may cheating na nangyayari. Ang tanong, kaya ba nating patawarin? Kaya the most difficult na matest ang ating pag-ibig kapag ikay nagpapatawad. Doon matetest, ang hirap. Pastor, ang hirap niyan. Nag-cheat nga sa akin eh. Ilang beses na patatawarin ko pa ba? Doon matetest yung tunay na pag-ibig na meron ka. Kasi kung walang pagpapatawad ang pag-ibig, hindi po tutunay, hindi po genuine to. Kaya nga ang pag-ibig ng Diyos, genuine. Bakit po? Ilang beses tayong nagkakamali, ilang beses tayong hindi nakasusunod, nagre-rebelde sa Diyos, pero pinatawad ka ba ng Diyos? Sino dito pinatawad ng Diyos sa lahat ng mga pagkakamali mo? Tama, di ba? Bakit? Kasi nga, totoo yung pag-ibig ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay magmamahal, gamitin mo yung pagmamahal ko. Kasi alam mo, sa lahat, tignan mo yung katabi mo, nagkakamali yan. Minsan, masakit nga, di ba? Yung mga mahal mo sa buhay, yung pa yung nakasasakit. Nagtiwala pa naman ako sa iyo. Ikaw pa naman ang anak ko. Ikaw pa naman ang asawa ko. Ikaw pa naman ang tiyahin ko, kapamilya ko. Magagawa mo sa akin yon. Di ba masakit? Pero dahil ang sabi ng Panginoon, gamitin mo yung pagmamahal ko. Kasi ito ang tunay na pagmamahal. Natetest kung ikaw ay nagpapatawad. Tunay po yan. Kaya kung walang pagpapatawad ang pag-ibig, hindi po ito tunay. Kaya ang Diyos, makikita natin, tunay ang pag-ibig niya eh. Bakit? Di ba? Sabi nga sa Bible, ilang beses magpapatawad? 70 times 70. Ibig sabihin nun, walang katapusan. Walang katapusan. Pero nais ng Diyos yung bakit? Kasi doon na ipapakita mo na ang tunay na pag-ibig ay nagpapatawad. Amen? Kaya ang mensahe natin ngayong umaga, ang tunay na pag-ibig ay nagpapatawad o true love forgives. Kung talaga gusto nyo matest yung pag-ibig nyo, i-test nyo kung nagpapatawad kayo. Ano po ang sabi dito sa Efeso 4:31-32? Alisin ninyo anumang sama ng loob, galit, pag-aaway, pangbubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sabi dito, sa halip, maging mabait kayo, maawain sa isa't isa, magpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Nakita po natin bakit tayo pinatawad? Because of Christ. Kaya nga tayo po ay Christ-likeness, nakikita tayo bilang mananampalataya, hindi na tayo nakikita bilang ikaw. Kaya nga sabi nung last week na message, di ba? Mahalin mo ang away mo. Ipag-pray mo yung mga nag-aalipusta sa'yo. I-bless mo yung may galit sa'yo. Bakit? Kasi pag ginawa mo yon, ito'y kahangahangang bagay. Nakakaiba sa gawa ng mundo. At ang sinasabi dito, alisin nyo anumang sama ng loob. Bakit tayo hindi nagpapatawad? Dahil galit ka, di ba? May kagalit ka. May sama ka ng loob sa iba. Ano pa? Nag-aaway tayo. Nagbubulyawan. Paninira sa kapwa. Kaya yung gossip, hindi po yung gusto ng Diyos. May dito na nagmarites o nagkaroon ng gossip na puro mabuti. Ano ba? Kilala mo si ano? Ang sama ng ugali niyan. Wala naman sinabing mabuti Lalo tayo, di ba, minamana ng palataya pag nakapanood tayo sa TV. Sisiraan din natin, pero naitanong ba natin, kilala ba natin yung nasa TV? Nakikiayon tayo sa mga bagay na hindi natin kilala. Di ba? Oo, si artistang ganyan, ang sama ng ugali na. Pero tanungin mo sa sarili mo, nakita na kayo? Nagkasama na kayo? Ang bilis natin magsalita, pero hindi natin nakikita. Ayaw ng Panginoon. Sabi, alisin ninyo yung mga bagay na yan. Bakit? Kasi nagkikreate siya ng mga
hindi pagpapatawad, hindi yan pag-ibig. Ang sabi dito, maging mabait kayo, maawain sa isa't isa. Maawain sa isa't isa, mabait sa isa't isa, magpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya pag hindi ka nagpapatawad, may problema ka. Kaya nasabi ko minsan sa message ko, di ba? Sabi ng Panginoon, pag hindi ka nagpatawad, hindi rin kita patatawarin. Kasi yung pag-ibig na tunay ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad sa atin. Kaya pag hindi tayo nagpatawad, pinakita mo lang na hindi mo naranasan ang tunay na pag-ibig sa iyo ng Diyos. Kasi pag naranasan mo, magpapatawad ka eh. Bakit? Lord, kung titignan ko yung sarili ko, hindi ito kapatawad-tawad eh. Ang dami kong ginawang palpak, ang dami kong ginawang hindi maganda, nagrebelde ako sa iyo, masasamang gawain ang ginawa ko, naninira ako ng kapwa ko, and all of the sudden, patatawarin mo ko? Bakit? Kasi nga, totoo yung pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kung naranasan mo ang tunay na pag-ibig ng Diyos, hindi mo pwede hindi ka magpapatawad. Kasi bakit? Yan din ang resulta kung bakit sigurado ka maliligtas. Kapag hindi ka nagpatawad, sabi ng Diyos, hindi kita patatawarin. Kaya pag hindi ka nagpatawad, mag-isip-isip ka. Bakit? Hindi ka pinatawad ng Diyos eh. Bakit po mahalaga? Kasi yan po yung unforgiveness, marami pong dala po yan ng mga espiritu na magdadala sa iyo na wag at lumayo sa Panginoon. Kaya sabi dito, alisin ninyo, tanggalin ninyo. Inutos siya ng Panginoon. Kundi ang sabi, magpatawad kayo sa isa't isa. Dahil naranasan niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po ngayong umaga, yung mensahe natin, mensahe po ito patungkol kay David. Kailan siya Haring David? Pag-iusap natin yan, si David and Goliath, no? Pero pagkatapos po niyan, mayroong bagay na nangyari sa buhay. Totoong nangyari ito kay David, kaya magandang pag-usapan patungkol sa pagpapatawad. Kasi po si Haring David po, bago naging hari, masalimuot ang buhay. Kilala niyo po si Haring Saul. Siya yung first king ng Israel. Before kasi walang hari ang Israel noon. Si propeta lang, Samuel. Pero matigas ang ulo ng mga Israelita, bigyan mo kami ng hari. Kaya sabi nila, sige, matigas ang ulo nyo. Bibigyan ko ng hari. Ayan si Saul. Haring Saul. At si Saul po naging unang hari ng mga Israelita. Pero si Saul po ay nag-disobey kay Lord. Merong siyang ginawa na hindi nakaging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, dahil sa ginawa mong yan, may ipapalit ko si Haring David. Pero bago nangyari yan, hindi po ganun kadali. Kasi ikaw ba namang hari ka? At may nagsabi, sabi ni Prophet Samuel, dahil nag-disobey ka, marami kang ginawang hindi maganda sa harapan ng Diyos, may susunod sa yung hari. Bilang hari, threaten yung susunod. Tama po ba? Hindi po pwede. Kaya ang ginawa ni David, hinahunting niya si David para patayin. Ibang klase, no? At nangyari nga po, dahil nga may plano ang Diyos kay David, hindi po nangyari yon. Hindi po yan nangyari. At merong anak si Saul na si Jonathan, BFF po yan ni David. Yan. BFF, alam niyo yung BFF? Best friend ni David. Every time may ga-attempt yung si tatay niyan si Saul, sinasabihin, David, huwag kang pupunta. Kasi sabi ng tatay ko lang, kumain lang tayo pero papatayin ka. Yung BFF talaga sila. Yun po ang nangyari. Pero nung nangyari kasi may prophesy na rin ng Panginoon na mangyayari sa angkan ni David. Mamamatay sila sa kamay ng mga Pilisteo. Namatay po si Saul at si Jonathan at lahat ng lahi po ni Saul dahil sa Pilisteo. Namatay po siya. At hindi po doon naging hari agad. Si David, may pumalit yung anak niya ni Saul, si Isboset, siya yung nagrebelde naman sa mga Israelita. Kaya pinatay naman siya ng isa sa mga commander ng Israel, pinatay po. Doon pa lang pumalit si David. Nakita natin na hindi ganun kadali ang nangyari kay David bago siya maging hari. Diyan po tatakbo yung mensahe ng Panginoon. Ano ba nangyari pagkatapos nung naging hari siya? Paano papasok yung tunay na pag-ibig ay nagpapatawad? Kasi ang tunay na pag-ibig ay nagpapatawad dahil ang pagpapatawad ay walang kondisyon.
Alam niyo po, madalas tayong magpatawad pero may kondisyon. Sige, patatawaran kita pero ibalik mo muna yung kinuha mo sa akin. Di ba? Sige, patatawarin kita pero ayaw muna kitang papuntahin sa bahay ko. Patatawarin kita kasi may gagawin ka sa akin. Di ba yung ganun? Lagi tayo may kondisyon. Pero kay David, ipinakita ito na kahit siya ay hinahunting before, nagpatawad siya ng walang kondisyon. Ano po sabi dito sa 2 Samuel o pangalawang Samuel 9:1? Isang araw, nagtanong si David, may natitira pa ba sa sambayan ni Saul na maaari kong pakitaan ng kabutihan alang-alang kay Jonathan? Alam niyo, minsan, nagpapatawad tayo pero patatawarin kita pero mauna ka. Di ba? Patatawarin ka, pero hindi ako nagkamali. Ikaw ang unang lumapit sa akin. Pero si David hindi. Na kahit alam niya na yung angkan ni Saul ay papatayin siya before na bago siya maging hari, tayong lumapit pa. Sabi dito, pakikitaan ko ng kabutihan alang-alang kay Jonathan kasi naging mabuti si Jonathan sa kanya. Siya yung lumapit na, sino ba dito ang may buhay pa na angkan ni Saul dito? Kasi pakikitaan ko ng mabuti. Siya yung lumapit na. Ibig sabihin, pinapakita lang dito ni David, yung pagpapatawad niya ay galing sa puso. At bilang tayo mananampalataya, dapat ganun. Hindi lang sa salita, dapat lagi nasa puso. O sige, pinatawad na kita ha. Okay na. Sa tayo, pinatawad na kita pero ayaw kita makita. Huwag tayo magkukrus ng landas, pero pinatawad kita. Parang labo. Ganun ang Panginoon. Bakit? Sinito pinatawad ng Panginoon? Pakitaas ang kamay. Hindi ba lahat tayo? Pero hindi ito natapos. Ang sabi ng Panginoon, isasama pa kita sa langit, gusto pa kitang makita habang buhay. Pinatawad kita, hindi lamang yan, bibigyan pa kita ng tunay na kapayapaan. Pinatawad kita, lilinisin kita sa lahat ng kasalanan mo. Pinatawad kita, mararanasan mo ang tunay na kapahingahan at kagalakan sa piling ko, kapayapaan. Hindi doon natapos ang pagpapatawad. At sabi pa nga, ililista ko pa ang pangalan mo sa aklat ng buhay sapagkat gusto kita maisama for eternity. Amen? Ganon ang pagpapatawad na galing sa puso. Kasi kung nagpapatawad talagang tunay tayo, walang kondisyon. Kaya nga sabing, si David pwede rin sabihin na, patatawarin ko ang kan ni Saul, pero ibigay niyo lahat ng mga kung may kayamanan pang natitira dyan. Walang ganun eh. Kundi bakit? Sa pa yung lumapit, kung mayroon kayong kilala sa angkan ni Saul, para ibigay ko ang kabutihan. Nakita nyo, hindi pag-iganti, hindi masama binabala, kundi kabutihan. Yung po napakaganda sa Panginoon. Kapag tayo nagpatawad, dapat meron tayong taus-pusong pagpapatawad. At pag iyon, paano natin nalalaman si David ay walang galit sama ng loob kay Saul at ang kanyang pamilya? Bakit po? Hindi niya ikinatutuwa ang pagbaksak nila Saul at ni Jonathan. Ano po sabi dito sa pangalawang Samuel 1:11-12? Nang marinig ito ni David at mga tauhan niya, pinunit niya ang kanilang mga damit, umiyak, nag-ayuno hanggang sa gabi para kay Saul at sa anak nitong si Jonathan. At para sa mga mamamayan ng Panginoon, ang bayan ng Israel dahil marami ang namatay sa digmaan. Ito yung time na nalaman ni King David na namatay na si Jonathan at si Saul, Haring Saul. Kung kayo may kaaway, kayo gustong patayin, pag nalaman nyo namatay yung kaaway, anong gagawin nyo madalas? Ay, buti na lang namatay, party-party tayo, namatay. Buti na lang, sama kasi na ugali, ang daming ginawa sa akin. At ano sabi ni David, anong ginawa? Pinunit nila ang kanilang mga damit, umiyak at nag-ayuno. Nalungkot sila. Ang pagpapatawag na walang kondisyon, yung pinatawad mo, iniisip mo, yung makakabuti na. Tama po ba? Kasi nga yung message ng Panginoon, yung pag-ibig ng Panginoon, iniisip yung pinakamabuti para sa atin. Kaya doon mo matetest ko, ang tunay mong pag-ibig ay tunay ka nagpapatawad. Kapag yung pinatawad mo, may nangyari hindi maganda, nalulungkot ka, ba't nangyari yun? Hindi yung hindi magandang nangyari, tuwang-tuwa ka pa. Ang sama kasi ng ugali. Kasi
inalaman ako ng di maganda, kaya babuti sa kanya. Si David, iba, no? Nagalit. Hindi siya nagalit. Hindi niya hinayaan yung emosyon niya o damdamin, kundi yung pag-ibig ng Diyos. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, pag tayo yung napapahamak, nalulungkot siya. Nalulungkot ang Diyos. Kasi nga, ang laging iniisip niya yung kabubuti nating lahat. Ganyan ang tunay na pagmamahal at pagpapatawad sa atin ng Diyos. Kaya pag tayo lumalayo, nilalapit tayo ng Panginoon. Kasi ayaw niya na mapahamak tayo, malulungkot siya. At ganun po ang tunay na pagpapatawad, pagmamahal. Bakit? Walang kondisyon. Iniisip mo o hindi mo ikinagagalak ang pagbaksak ng iba. At maraming pagkakataon na pwedeng patayin ni David, si Saul. Kung babasahin niyo po yan sa Samuel, ilang beses niya, pero hindi niya pinatay. Bakit po kasi? Dahil may takot siya sa Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, yung pag-ibig na pag nadama mo, naranasan mo, hindi ka magkatanim ng sama ng loob sa kapwa mo eh. Hindi ka iisip na gantihan sila. Iisipin mo, paano ko ba masusunod ng Diyos? Kasi ang gusto mong mapaligaya, ang Diyos na, hindi na ang sarili mo. Kasi ang tunay na pag-ibig, hindi makasarili. Kundi ang makakabuti sa ating kapwa. Lalo na sa mga taong gusto mong gawaran ng pagpapatawad. Sa kabila ng lahat ng ating kasalanan, ang kapatawaran ng Diyos sa pabanginan ni Jesus ay laging available sa lahat. Kaya nga, ang Panginoon, pag nagkasala, lapit lang. Kasi available lagi. Huwag ka mag-isip na, hindi ko patawad. Ang Diablo lang ang nagsasabi noon. Kasi ang pag-ibig ng Diyos cover multitude of sin. Ano man ang iyong kasalanan, kayang patawarin ng Diyos yan. Kaya nga yung pagkakaiba si Peter tsaka si Judas. Kasi si Peter, nung nagkamali siya, lumapit siya sa Panginoon, humingi siya ng tawad. Anong ginawa ni Judas? Nagbigti. Yung pagsisisi niya, mali. Lumayo siya sa Diyos. Kaya marami nakakalungkot ngayon sa ating kapanahonan natin ngayon. Lalo mga kabataan, sad to say, marami ang nagpapakamatay. Because of what? Dahil hindi nila na mahal sila ng Diyos. Alam na mahal sila ng Diyos. At pangalawa, hindi nila alam yung pupuntahan nila ay kapahamakan dahil hindi nila amang katotohanan. Kaya sabi nga ng Panginoon, kaya napapahamak ang aking mamamayan dahil sa wala silang pagkaalam. Saan? Sa katotohanan. Kaya kalagi namin kayo ini-encourage tayo ng Diyos. Magbasa kayo ng salita ng Diyos. Kasi maraming pangako ang Diyos na ibibigay sa iyo na kahit dumaan ka sa mga pagsubok, dumaan ka man sa mga bagay na ayaw mo, mangyayari pa rin, pero higit sa lahat, kasama mo ang Diyos at may pangako ang Diyos sa iyo na maliligtas ka sa lahat ng mga pagkakataon. Sabi nga sa Book of Psalm na 111, sabi nga, dahil sa pag-ibig ng Diyos, sabi, mararanasan ko ang kanyang pagliligtas. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, mararanasan ko ang kagalingan. Mararanasan ko ang lahat na mabuti dahil sa pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Amen? Ganun po ang pag-ibig ng Diyos at ganun din sa atin. Kung mahirap magpatawad ng kasalanan, kailangan mong magdesisyon. Kasi decision nyo, kaya nga sabi ko, ang pagmamahal hindi sa feelings. Paano nga kung lahat ng bagay, hindi gumagawa sa'yo ng masama, lahat gumagawa ng masama, hindi mabuti, hindi mo na patatawarin. Hindi nga. Kaya kailangan mong piliin magmahal at magpatawad. Kasi ganun ang ating Panginoon, pinili niya. Kaya nga tayo, lagi tayo nagkakamali, hindi man tayo perfecto, pero pinili niya kasi tayong mahalin at patawarin. Kasi nga, ang tunay na pagmamahal ng Diyos ay nagpapatawad sa atin. Alam niyo po, meron po akong naalala tuloy, meron po akong, bago akong Kristiyano nun, meron po akong nakagalit. Talagang sabi ko, hindi ko ito patatawarin. Kasi nga, hindi magandang ginawa sa aming pamilya, sa akin, sa asawa ko. Pero until na ikaw'y lumalago sa bilang mananampalataya, ipapakita siya ng Panginoon kung paano magmahal. Lord, sabi ko, ang hirap nito. Magmahal ka ng kaaway mo. Piliin mo. At habang ako nagde-devotion, umiiyak ako noon. Ang hirap eh. Ang daming ginawa sa akin, di ba? Sabi nyo, piliin mo magmahal, gamitin mo yung pagmamahal ko. Kahit mahirap, ginawa ko, pinili ko. At ang nangyari, naging maganda po ang nangyari. Nakaluwag sa aking puso, nakaluwag na pag sinasabing ganyang pangalan, okay na. Nakakapunta na ako sa bahay, pinapupunta kami, nagbibigay na sa akin ng regalo kay misis sa amin, sa anak ko. Ano maging maganda? Naging malaya kami sa sitwasyon na aalipin sa atin.
Pagkat ginamit ko yung pag-ibig ng Diyos, pinili kong magpatawad. Amen? Kaya may kasabi sa encounter na alala ko, to forgive is to set the prisoners free, and you will know that prisoners was you. Kapag hindi ka nagpapatawad, parang ikaw ang nakakulong. Pero pag nagpatawad ka, malaya ka. Di ba? Halimbawa, pag hindi ka nagpapatawad na tao, pag nakita mo yon, iikot ka na lang kahit gaano kalayo, wag lang makita yon. Sino po nakakulong? Di ba tayo? Mga hindi nagpapatawad? Kumakain ka, pumasok, nabanggit yung pangalan. Ayoko na, nawalan ako ng gala. Bakit? Ayaw ko marinig yung ganyang pangalan. Tayo mismo nakakulong. Kaya ayaw ng Panginoon yan. Lalong-lalo na pag tayo nagpatawad, dapat walang kondisyon. Kasi ang kapatawaran, walang kondisyon ay mula sa Diyos. Kaya nga, pag gusto mo na ikay mananampalataya, you claim to be Christian, kailangan magpatawad ka na walang kondisyon. Kasi galing to sa Diyos eh. Kaya yung ating ginagawa ay galing sa Diyos. Kapag sumunod ka sa Panginoon, nalulugod ang Panginoon. Hindi yung sarili mo. Mahirap magpatawad ng kaaway. Mahirap magpatawad ng mga taong nakagawa sa'yo ng mga malalalim at mga bagay na mahirap patawarin. Isipin natin, hindi ko maaalis. Pero hindi. Gagawin mo to dahil ito'y ginawa ng Diyos sa atin. Sabi ko nga, ang pagmamahal na tunay is not about yourself. It's all about God. Ano ba ang sinasabi ng pagmamahal mula sa Diyos? Ano po sabi sa 2 Samuel 9:2-3? Ipinatawag ni David ang isang tao na nangangalang Siba, isang utusan mula sa sambayan ni Saul. Pagdating niya, tinanong siya ni David, ikaw ba si Siba? Sumagot siya, ako nga po. Muli nagtanong ang hari, may natitira pa bang sambayan ni Saul na maaari kong pakitaan ng kabutihan ng Diyos? Nung first, ano sabi? Pakitaan ko ng kabutihan alang-alang kay Jonathan. Naalala niyo? Pag binalikan natin, may mga saan yun, makikita nyo. Pero sa pangalawa, ano sabi niya? Alang-alang sa Diyos. Dito, lalong ipinakita ni David yung paggawa ko ng kapatawaran, yung paggawa ko ng kabutihan sa mga taong hindi ko dapat patawarin, alang-alang sa Diyos. Kaya pag tayo nagpatawad, ginawa mo yon para sa Diyos. Hindi para sa sarili mo. Hindi para sa Kanya. Unang-una para sa Diyos. Kasi unang ginawa yon ng Diyos sa inyo, sa ating lahat. Di po ba? Sino dito walang kasalanan? Lahat tayo. Lahat tayo may kasalanan. Kaya nga sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. We are charged to be guilty. Pero ang sabi ng Diyos, hindi. Ngunit, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sa biyaya at regalo niya, kaya tayo pinatawad. Kaya yung pagpapatawad na walang kondisyon ay mula sa Diyos. Hindi kahit sino maman, hindi sa mabuti kang ginawa, hindi matalino ka, mayaman ka, no. Ang mabuting ginawa lang natin ay yung tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya yung kondisyon na pagpapatawad na walang kondisyon ay mula sa Diyos. At sino ba tayo para hindi magpatawad? Kasi sino dito may Diyos sa buhay niya? Di ba? O bakit hindi tayo nagpapatawad? Kasi yun ang sabi ng Panginoon. Kung ito'y galing sa Diyos, mabuti ito. Bakit hindi natin ginagawa? Kasi yun, si David, hirap gawin yun. Yung taong papatay sa'yo, i-bless mo. Kung ikaw ay may natitirang ang kanto, papatayin ko, threatened sa akin to bilang hari. Hindi. Bakit? Gigagawa ko magpatawad dahil para sa Diyos. Kung naranasan mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, hindi pwedeng hindi ka magpapatawad. Totoo yan. Sa akin po, yung testimony ko, totoo po yun. Ayoko lang magbanggit ng pangalan. Pero totoo po. Kasi pag hindi mo ginawa, ikaw din na mahihirapan. Si David hindi. Kaya nga si David naging malapit sa puso ng Diyos dahil sa ginawa niyang yan. Na kahit yung mga kalaban, kahit yung mga bagay na pwede niya isumpa, Lord, patayin mo na yan, hindi niya ginawa. Dahil sa pagkatakot at paggalang sa Diyos. Pangalawa, kasi nga ginagawa niya ito para sa Panginoon. Ginagawa mo magpatawad na walang kondisyon dahil naranasan mo ito mula sa Panginoon. Ito yung sinasabi ni Apostol Paul. Sa atin, ano sabi sa Roma 5:8? Ngunit ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. May kondisyon ba si Lord? Patatawarin kita pag mabuti ka na, ha?
O patatawarin kita kapag matuwid na buhay mo. O patatawarin kita pag sumusunod ka na sa akin. O patatawarin kita pag everyday Sunday nandito ka. Kung nagdi-devotion ka, tsaka kita patatawarin. Anong sabi ng Panginoon? Kahit nung makasalanan pa tayo, namatay si Kristo para sa atin. Yung kamatayan na yan ang tumubos para sa ating kasalanan. Hindi niya inintay na tayo maging mabuti. Hindi niya inintay na tayo sumunod muna bago namatay siya para sa ating kasalanan para patawarin. Namatay siya na kahit tayo hindi tayo worth it. Ganyan ka-unfair si Lord sa atin. Kasi kung fair siya, ba't ka mamamatay para sa Kanya? Di ba ang pag-ibig ng Diyos ang mamatay para sa iyong kaibigan? Paano kung mamamatay sa kaibigan ko? Kaaway ko nga. Doon lumalabas yung pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon at ito ay galing sa Kanya. Bakit hindi natin gagawin? Bakit hindi tayo maggawad ng pagpapatawad sa iba? Kung mismo tayo ay naranasan natin yung kapatawaran na noon, even we're not worth it. Kahit tayo hindi tayo kapatawad-tawad sa ating ginawa, pero sabi ni Lord, mahal kita, pinatawad kita. Amen? Sino naniniwala na pinatawad ka na sa lahat ng kasalanan mo ng Diyos? Kaya tayo masaya, tayo nagagalak eh. Even nagkakamali tayo sometimes, sabi ni Lord, bayad ko na yan. Kaya yung future sin mo, bayad ko na yan. Eh, sabi namin nagtanong sa Corinthian, hindi yung patuloy ka rin magkakasala. No. Kasi yung biyaya ng Diyos ang magtutulak sa'yo upang talikuran yung mga masasamang gawain. Ngunit pag dumadami ang pagkakasala ng tao, lalong dumarami ang biyaya ng Diyos sa atin. Anong ibig sabihin noon? Kayang talunin ng pag-ibig ng Diyos anumang kasalanan na gagawa ng tao. At kayang patawarin ng Diyos tayo magpatawad sa iba because of the grace of God. Sa biyaya ng Panginoon. At kung alam mo ang kapatawaran mula sa Diyos, ang pagpapatawad ay isang biyaya. Biyaya lang. Kaya hindi mo kailangan magmalaki, gumawa ng good works para patawarin ka. Hindi. Sa biyaya lang ng Panginoon, sapat na. Ano po sabi dito sa 2 Samuel 7:18? Pagkatapos pumasok si Haring David sa tolda, kung saan naroon ang kahon ng kasunduan, umupo siya sa roon sa presensya ng Panginoon at nanalangin. O makapangyarihan Panginoon, sino po ako at ang pamilya ko para pagpalain nyo ng ganito? Parang sinabi ni David, Lord, ang dami ko napatay na mga tao, sino pa rin ako para pagpalain mo? Sino pa rin ako para patawarin mo, Panginoon? Nagkasala rin ako, di ba kay Huraya? Nung pinatay niya, si Huraya, kay Betsaba, asawa niya, sino po ako para patawarin niyo? Because of the grace of God. Kaya yung pagpapatawad, biyaya po yan. Kaya if we exercise forgiveness to others, forgiving others, we exercise the grace of God na atin natatanggap. Biyaya yan. Kaya nagkamali yung ibang tao sa atin. At ayaw natin patawarin yon. Parang sinabi mo, hindi ka napatawad ng Diyos sa biyaya niya. Kaya pag tayo nagpapatawad, you extend grace of God to others. Binibigay mo yung biyaya ng Diyos sa iba. Kasi biyaya lang po yan. Bakit? Sa atin, sino ba tayo para patawarin ng Diyos? Sino ba tayo para ilagay doon sa langit makasama niya? Sino ba tayo para bigyan niya ng mga pagpapala at tagumpay? Sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Lahat po tayo ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon because of the grace of God. Kung tayo walang karapatan, wala tayong kakayahan, ba't ayaw natin maggawad ng kapatawaran? Kung biyaya lang to galing sa Diyos, hindi mo kaya ipagmalaki. Magpatawad tayo. Kasi ito po'y biyaya ng Panginoon sa atin. Di ba? Turing tayong anak ng Panginoon. Sino mga anak ng Diyos dito? Yung mga hindi nagtaas, ano? Sino yung mga anak ng Diyos dito? Amen. Anak tayo ng Diyos. In spite of everything, anak tayo ng Diyos. Because of the grace of God. Sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga tayo na pagkakamalang mayabang eh. Ang mga anak ngayon, totoo kasi sinabi ng Diyos eh. Di ba si John? John 1:12, di ba? Kasi naman sumasampalataya at sinasabi ng mga labi, ikaw anak ng Diyos. Kaya
Kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, nagpapatawad ka. Bakit? Kasi ang pagpapatawad ay biyaya para sa kaaway ng Diyos. Lahat tayo kaaway ng Diyos eh. Kaya naging biyaya ito para sa atin eh. Ano po sabi dito sa Roma 5:10? Dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon tinanggap ninyo tayo mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Bakit namatay si Kristo? Para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At ngayon meron na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Lahat tayo kaaway ng Diyos because of sin. Because the grace of God, sa biyaya, dumabas yung pagpapatawad. Hindi niya tayo nakikita sa ating nagawa, kundi nakikita niya si Jesus na namatay para sa atin. Kaya nga yung ating pagtanggap natin hindi din nakakaalala yung prayer of acceptance, naniniwala ako, Panginoon, na namatay kayo para sa aking kasalanan. Na namatay si Jesus, hindi para lang mamatay, maipakita na mabubuhay siya, hindi. Ipinakirita dito na tinalo ng ating Panginoon Kristo, yung alin? Yung kaaway sa pamamagitan ng kasalanan. Yung kamandag ng kamatayan ng kasalanan. Pero dahil nga biyaya ito ng Panginoon, hindi mo na kailangang gumawa ng mabuti. Ephesians 2:8-9. Di ba? For the grace of God, kung kayo naligtas, hindi sa mabubuti yung gawa upang wala kayong maipagmalaki. Kasi sa pamamagitan nyon, maipakita sa atin, sa biyaya ng Panginoon, kayo naligtas, napatawad. May nagtanong, paano pastor, hindi pala mabuting gumawa ng mabuti pala? Hindi. Kaya lalo tayo nakakagawa ng mabuti because of the grace of God. Sa biyaya ng Diyos. Yung napansin nyo, sa ating buhay, dati kumuha kayo ng mabuti isang beses na, pero ngayon napapansin nyo, dumadami yung paggawa nyo ng mabuti because of the grace of God yun. Kasi sabi ng Panginoon, tinadhana tayo o gusto ng Diyos na makita yung mga gawa natin sa mabubuti. Yun ay nakalaan na sa ating mananampalataya na gumawa ng mabuti. Pero sa kaligtasan, hindi tayo maliligtas ng mabubuting gawa. Okay? Dahil sa biyaya ng Panginoon, kaya tayo ay napatawad ng ating Panginoon Kristo. Ang pag-ibig ng Diyos at biyaya ng Diyos, kaya may kapatawaran. Dahil sa kapatawaran. At ang pagpapatawad ay isang biyaya para sa walang kakayahan. Wala po tayong kakayahan para mapatawad tayo para sa harapan ng Diyos. Sino masasabi na pinatawad na siya ng Diyos dahil sa kakayahan niya? Kaya ang galing nga ito, biyaya, regalo nga eh. Di ba ang regalo, biyaya, o regalo? Pag binigyan kita ng regalo, pinagsumikapan mo yung regalo? Hindi, di ba? Hindi mo pinaghirapan yan. Kasi nga, regalo nga. Ganun po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Regalo yung kapatawaran sa atin, kaya hindi mo kailangang pagsumikapan ito dahil biyaya nga ito ng Panginoon. Ito lang yung manggagaling lamang sa ating Panginoon. Kaya wala kang kakayahan, wala kang dapat patunayan. Kaya si David ganun. Naranasan niya ang kapatawaran mula sa Diyos, ang anumang kanyang mga pagkakamali, yun ang ginamit niya. Kasi wala siyang kakayahan patawarin si Saul. Yung buong angkan niya. Pero ang Diyos may kakayahan. Kaya yung ginamit niyang pag-ibig, pag-ibig ng Diyos upang maigawad niya kasi wala siyang kakayahan. Alam niyo kung bakit mahirap tayo magpatawad? Pilit natin ginagamit yung ating pagmamahal. So, hindi mo lang naranasan yan. Kasi ako yung ginawa ng di maganda. Ako yung inalipusta. Ako yung sinabihan ng di maganda. Ako yung ginawa ng mga, hindi mo matatanggap, pastor. Tingnan natin yung sarili natin sa harapan ng Diyos. Di ba tayo ganon? Ganon tayo eh. Pero bakit pinili pa rin yung patawarin tayo? Kasi biyaya nga ito. Wala tayong kakayahang iligtas ang ating sarili. Wala tayong kakayahan. Ano sabi sa Roma 5:6? Noon tayo walang kakayahan, sundin ang kalooban ng Diyos, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda niya. Wala tayong kakayahang iligtas ang sarili natin. Pero because of the grace of God, ibinigay sa ito. Wala tayong kakayahan. Ang Diyos pa rin, sabi sa Philippians 2:13, ang Diyos pa rin na nagbibigay ng kakayahan, kakayahan upang masunod natin ang kanyang kalooban. Ang Diyos pa rin. Kaya ang tao kung gusto magbago, ang taong gusto mapatawad, huwag siyang lumayo sa Diyos. Kasi ang Diyos lang ang may kakayahan na magpatawad at magbago ng tao. Kaya minsan pag ayoko ma-stress, may mga tao na, pinagpe-pray ko. Di ba sabi natin last week? Ano ba ang kailangan natin gawin? Pag-pray. Huwag natin gawa ng salita ng di maganda. Ibigay natin kay Lord ang lahat. Yung kalalabasan, bigay mo na kay Lord. Huwag mong hawak. Ganon si David eh.
Lord, sa'yo na to. Hindi ko pwedeng panghawakan to eh. Kasi sovereign God ka eh. You're in control ng lahat. Ba't ko hawakan? Sa'yo na lang. Hindi pa tayo nagkasala. Yun ang gusto ng Panginoon. Bakit tayo walang kakayahan sa harapan ng Diyos? Sabi sa Isaiah 64:6, kaming lahat ay naging marumi at madungis at ang lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruming basahan. Alam nyo to, kapag walang Diyos o tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, yung mabubuting gawa, basura lang sa harapan ng Diyos yan. Kasi ang Diyos, si Jesucristo na namatay, yun ang tinitignan ng Diyos Ama sa atin, yung kaya tayo napatawad. Hindi yung mabubuting gawa, hindi yung, ligtas ako, bakit? Ang dami ko ginawa na mabuti. Kaya pagdating mo sa langit, ba't ka papasok ng langit, sabi ni Lord, ang dami ko na ginawa na mabuti. O nung pala, nagmamalaki ka na. Sabihin ng isa, mas magaling ako, Lord. Kung 100 siya, 200 din man yung ginawa ko na mabuti. Nakikita natin, hindi natin pwede mapanlalangan ng Diyos. Hindi pwede natin pagmalakihan ng Diyos. Kaya yung pagpapatawad, biyaya ng Diyos yan. At galing sa Kanya. At sa harapan nga natin, lahat yan marumi. Wala tayong kakayahan na sundin ang kalooban ng Diyos na tayo nagrebelde sa paningin ng Diyos. Sabi sa Lucas 23:34, sinabi ni Jesus, ito yung namatay bago siya mamatay na. Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman na kanilang ginagawa at sila yung nagpalabunutan upang paghatian ng kanilang damit. Ano sabi ng Panginoon? Ay, mga yan, Lord, patamaan mo na ng kidlat yan. Pakainin mo na pabukayin mo yung lupa para kinain. Kasi yan yung mga pinagaling ko. Yan yung mga taong may mga nilalayan na masamang demonyo. Pinalaya ko. Yan yung mga, lahat na mabubuti ginawa ko, pero yan nagpapako sa akin. Ano sabi ng Panginoon? Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang gandang mensahe sa atin ng Panginoon na kahit naming mga tao nagpapako sa Kanya na ginawa niya ng kabutihan, sabi niya, patawarin mo sila. Ganon din sa atin. Kung alam mo na marami nakagawa sa iyo ng masama, patawarin natin sila. Kahit tayo'y nakaranas po ng pagpapatawad mula sa Kanya. Dahil yung ginawa ni David, kay Mephibosheth, ang tunay na pagmamahali nagpapatawad. Ginawa po ito, na natagpuan nila itong anak po ni Jonathan, si Mephibosheth. Ito po yung anak na kung saan, dahil nga nagtakbuhan na sila, nilusob na po ang Israelita noon. Dahil sa pagmamadali, bumaksak po yung anak ni Jonathan. Nabali po yung paa, naging nalumpo po. Siya lang yung natira. Pero hinarap pa rin po siya ni David. At ito po ang kanyang sinabi. Sumagot si Siba sa hari, gagawin ko po, mahal na hari, ang lahat ng inutos nyo sa akin na inyong lugod. Mula noon, palaging kumakain si Mephibosheth kasama ni David na parang isa sa mga anak niya. Grabe yung pagpapatawad, ano? Tayo, pag nagpatawad ayaw kita makasama, huwag sasabay sa akin. Ito, iba, no? Tinuring niyang parang isang anak. Yung angkan ni Saul, na ginagawan siya ng hindi maganda. Napapatayin siya. Pero ipinakita niya pa rin yung tunay na pagpapatawad. Sabay tayong kumain lagi. Parang anak niya. Ganun din po sa atin ngayon. Inaanyayahan tayo ng Panginoon na, anak, sabay tayo, gusto kita makasamang kumain. Sino po dito nais makasama ang Panginoon kumain? Nag-aanyaya sa atin ng Panginoon. Nag-iimbita po siya sa atin. Everybody close your eyes. Hindi lang po yung makasama natin ng Panginoon. Kundi naranasan ba natin, Lord, nagpatawad na ba ako? Alam niyo po, ang tunay na pag-ibig diyan, matetes. Kung tunay tayo nagmamahal sa Panginoon, minsan nasabi ba natin, Lord, nagpapatawad ako dahil binahal mo ako at pinatawad mo ako. Tayo po ay sinasabihan po ng salita ng Panginoon not to condemn us. Dahil sama kasi ng ugali mo eh. Kasi hanggang ngayon, Kristiyano ka, di pa rin No, di po ganun ng Diyos. Ibinigay yung minsahang ito sa atin para natin makita yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo para sa atin. Nung ang hirap mo magpatawad, tumingin ka doon sa cross. Pagpapakita na napakagandang halimbawa ng pagpapatawad. Ama, patawarin po sila dahil hindi po nila alam ang kanilang ginagawa.
Kung tayo being Christian and we claim to be Christian, at yung mga taong mga hindi mananampalataya, na hindi mo pinatatawad, ganyan na sinabi sa atin ng Panginoon. Lord, hindi po nila alam ang kanilang ginagawa dahil wala po silang Diyos sa buhay nila. Na kung ikaw ay may Diyos sa buhay mo, then spread the love of the Lord by forgiving them. Kaya sa oras na ito, kung kinakausap ka ng Panginoon, Lord, meron ako hindi napatawad, Panginoon. Lord, buksan mo yung puso ko, piliin kong magpatawad. Sapagkat pinili mo ito para igawad sa akin, Panginoon. Kahit mahirap ito, Panginoon, ginawan ako ng hindi maganda. Iniskam ako nito, Panginoon. May mga hindi magagandang bagay na sinabi sa akin, Lord. Hanggang ngayon, Panginoon, kung ano-anong chismis ang sinasabi sa akin na hindi totoo. Lord, masakit. Pero magpapatawad ako, Panginoon. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay akin naranasan mula sa inyo sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo. Mahirap, Panginoon, pero gagawin ko upang mapatunayan ko, Panginoon, na naranasan ko yung pag-ibig na yan mula sa iyo at ang biyaya na galing sa inyo. Lord, tulungan mo po ako, Panginoon, na makawala sa mga unforgiveness na ito. Sapagkat magdadala ito, Panginoon, ng sakit, pasakit, Panginoon, sa akin. Mga espiritu, Panginoon, na hindi kaaya-aya at nagpapabigat ng buhay maging ng aking puso, Panginoon. Lord, may pagkalaya po, Panginoon, sa pagpapatawad. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon, sa mensahe mo ngayong umagang ito. Na alam namin, Panginoon, na test namin ang aming tunay na pag-ibig sa iyo dahil nagpapatawad kami at magpapatawad kami. At kung nanaisin niyo po, Panginoon, kakausapin ko po yung mga taong ito. Na mga hindi ko napatawad, Lord, ako na po ang lalapit katulad ni David. Hindi mo na kailangan na hintayin ko na sila ang lumapit, Panginoon, gagawin ko. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na mamutawi sa aking mga labi ay pag-ibig mula sa inyo na walang kondisyon. Kundi, Lord, makita ko na ang ginagawa ko ay para sa kapurihan ng iyong pangalan, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapatawad. Salamat po, Panginoon, sapagkat tinuri mo kami matuwid, sapagkat pinatawad mo kami. At gagawin din namin magpatawad, sapagkat nais mo yan, na magpatawad kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At sa